Okay na. Palit na. Yes. Bababa na ako dito. Oo, sige. So, we're live na po, no? Hinihintay ko lang po yung kasama ko si Sharon para samahan ako dito sa show natin. Technically, wala tayong StreamYard ngayon. So, medyo kapakapalan tayo, no? Gamit natin yung mismong live natin. Live channel natin. So, hindi ko pa nakikita si Sharon na umaakyat na nanonood, so hindi pa siya nagpa-pop sa akin, so ako lang muna mag-isa, kaya hindi ko pa siya maiakyat. So ngayon ang topic kasi natin is adoption part 2. So pag-uusapan natin ano yung mga legal processes para dito sa adoption na to. Ano yung mga dapat natin gawin, ano yung mga process, documents, para na maging legal lahat. Hello Boss Alan, good afternoon. Hi Sharon. Pasok na Sharon, pinadala natin ng invitation. Akyat na. So baka mabagal yung internet ko or kung kanino man, medyo ayaw pang umakyat ni Sharon. Send invite. Connecting pa si Sharon, no? So hintayin lang natin siyang mag-connect. So pasensya na kayo kasi nagkaroon kami ng technical issue. Hindi namin magamit yung StreamYard namin kaya tsaga muna tayo sa Facebook Live. So while we're waiting for Sharon to be added, ayan na si Sharon. Hello Darla, good afternoon. Good afternoon sa atin lahat. Sa ating 6 viewers, good afternoon. So joining pa lang si Sharon. So tsaga lang po tayo, no? Feeling ko ganito yung mangyayari kay attorney pagka umakyat si attorney. Baka medyo matagalan din. Wait, send invite ulit tayo kay Sharon. So yun nga, no? Ayan, hi Sharon, good afternoon. Ang hirap, pahirapan. Parang galing bundok. Kaya nga, nangyari? para tayo nag-umpisa ulit sa first episode natin, no? Yung medyo malalaki yung mukha natin. Pagpasensyahan mo muna yung mga mukha namin pansamantala ngayon, ano, medyo maano kami ngayon, magulo, malabo. Kasi ang dahilan nito ay nagkaroon lang ng konting problema doon sa aming StreamYard. Nagkaroon ng sa aming StreamYard at saka yung mismong technical namin, staff no. namin, no. So yun nga, technical staff na. Namatayan siya, so condolences Carlo. So yun. Yes, condolences Kuya Carlo. Yan, so batiin muna natin yung 6 viewers natin, no. Good afternoon po. So nandito na naman po kami ang Sunday Punch. Yes, magandang hapon po sa inyong lahat. Hello Hello, po. good afternoon. Yan, yung inuulit Hello, ulit. good afternoon. Also, welcome muna natin. Yes. Yun nga, no, last time, we discussed about the businesses, no, yung mga legalities sa businesses. Dyan na tinakal natin yung mga dapat gawin, anong mga dapat ipasa sa BIR, ano pa yung mga ibang pagkakaiba ng corporation, tsaka ng sole proprietorship and partnership. So marami tayong natutunan dyan. Correct. Ay, si Tyler Cooper, nandiyan na naman siya. Hello, boss. Yung namin, pamana namin, inaantay pa rin namin, ha? Oo, welcome po sa inyo lahat dito sa aming programa na Batas Namin. Ay, Batas Natin. Kay Torny. Hindi ko pa nakikita si attorney sa aking screen, kaya hindi ko pa siya mai-add, no? So ngayon, sa previous naming topic, no, yung sa tungkol nga sa business, actually, supposed to be, dapat magpa-part 2 tayo ngayon. Kaya lang, karoon lang din ng konting mga conflicts sa schedule kay Attorney Ray dyan. So kaya, pero next siguro, week, nasali daw siya we will next week. schedule again. Oo, siguro, i-inform namin kayo. Magpo-post kami ulit kung kailan ulit ang part 2 nun. Ayan na, si attorney sa comment section. So, invite ko lang si attorney, no? Teka lang, no? So, right now, we're gonna
discuss about adoption. So, nagkaroon tayo ng adoption before, no? I think before mag-New Year, Yep. na-discuss natin yung adoption. So, ngayon, mag-a-adoption part 2 tayo ngayon. Siguro mga konting recap lang tayo doon. And, ayun na, no, medyo marami ring mga katanungan na natanggap kami sa aming inbox. Yeah, yung minsan yung iba out of the topic na pero i-address namin siya. So wait lang natin na lumabas yung kay attorney para ma-invite ko siya, no? So yun, siya, kamusta naman ang ating full week? Eto, okay naman. Ganun pa rin. Medyo may hangover pa rin doon sa New Year, sa mga nagdaang okasyon. Hindi pa parang, ewan ko, parang kulang pa yata sa pahinga, ganun. Ay, ganun ba? Ayun. Pero may pa paano medyo nakaka-recover ang dami unti-unti na nagtatanggal ng mga, mga mangilan-ngilan pa ako natitira ng mga pang-Christmas decorations dyan sa aming bahay. Kami natanggal na namin. Mabilis na lang naman. Meron pa ako sa labas. Yun ang pinakamahirap yung labas kasi. Oo, pagpasensya na ng mga kapitbahay namin. No? So, may Christmas light pa ako sa labas. Yun lang. Ayun. Diba? Sana matanggal ko na siya today. Yes. Ayun, yun lang. Medyo may konting kulang pa sa tulog, ganyan. Yun lang. Ikaw naman. Ayun. Ano ba? Kamusta ba yung weekend? Yung week ko? Okay naman, same routine, trabaho, tapos yun, gawa ng article. Tapos, ano pa ba? Wala naman masyadong bago. Yun, natapos ko lang mag-therapy sa sa hamstring ko. Ay, oo nga. Kumusta yun? Okay naman na siya. Nailaro ko na siya kanina. Talaga? Talagang talagang porsigido ka dyan sa wala kang pahipahinga dyan. Walang late bloomer tayo. Hindi ko pa rin maano si attorney, no? So wait lang po hinihintay ko lang sumampa si attorney para bago ko siya paakyatin. So antay-antay lang po tayo. So yun. Kanina umaga actually nag-basketball na naman ako. So wala naman ako naramdaman. Kaya yan. Kaya nga porket walang naramdaman, no. Kakalabanin ko si Mr. Longbam. Ano ka ba? Napapanood mo ba si Mr. Longbam? Hindi. Asan yan? Nahanap yung ating live dito para cast ko rin sa stream ko, no? Kaya ako nakatalikod, pasensya na kayo. Oo nga. Naku, pasensya na mga people of the Philippines. Yes. Oo. Pasensyahan nyo na muna kami sa ngayong pansamantala talaga lang dahil nagkaroon lang talaga ng konting problema lang din. Oo. Wala pa rin. Hindi ko pa rin makita si attorney. Hindi ko siya ma-invite. Actually, ako nahihirapan ako, diba? Oo. Parang, ang ginawa, parang pinag-rotate. Hindi ako maka-join. So, pinarotate tong aking tablet. Talaga ba? Oo, kaya naka-rotate attorney, yung camera i-rotate ko. mo nga. I-rotate mo nga yung Try show, mo kayo attorney. i-rotate, attorney. Ayun, kaya lang ako nakapasok. Parang kailangan daw pare-pareho tayo na Kailangan naka-rotate? Oo, kung hindi ka naka-landscape, yung naka-gano'n, anong tawag doon? Naka-portrait. Kung naka-portrait ka, portrait lahat tayo. Parang gano'n yata. Oo. Gano'n. Diba? Kung kailan naman naglagay ako ng mga pampakintab dyan sa aking mga mata. Ayaw pa rin lumabas talaga ni attorney. Saglit lang po. Kwento ka lang, Sharon. Hinahanap ko lang si attorney, ha? Sige. Ano bang gusto niyong kwento? Comment below, please. Ano gusto niyo? Magtanong tayo. Sige, magtanong kayo sa akin. Ano gusto niyo tungkol sa makeup ko? Tungkol sa ano ba? Yun. Kayo si attorney, hay nang hay eh. Ayun. Nakita ko na. Ayan, attorney. Send invite na pa. Accept na lang para ikaw na ang star ng Pasko. Ay, hindi na Pasko eh. Star ng Valentine's Day namin. Approaching na tayo sa ating Valentine's Day. Decline si attorney. Isa pa. Ayaw tayong kasama ata ni attorney eh. Attorney, hindi pwede. Para sa'yo itong programa. Good afternoon. Hello, attorney. Good afternoon po sa inyong lahat. Pasensya na po talaga dahil nagkaroon kayo mga technical problems. Yun nga, tama yung sinabi
ni Sir Joe tsaka ni Ma'am Sharon na namatayan po kasi yung aming po technical na tumutulong sa amin si Carlo. Yan. Condolence, Carlo. Kita niyo daw tayo. Naku, may echo na naman. May echo? Bakit kayo may echo? Hindi ko tayo. Kami. Oo. Ayan yung pinaka, no? So, balikan na natin na kasi, ako nga pala, sa lahat po ng mga nanonood, hanggang 4 o'clock lang po tayo ngayon. Na kasi po ako yung busy na po na aso. Busy, medyo busy si attorney. Sobrang busy si attorney ngayon. Dalawa po yung kaso ko po bukas na dapat may pasa yung mga pleadings po. Ayun po. Una, sige, balikan natin. Kasi recap lang tayo. So, ang topic po natin ngayon kasi yung adoption part 2. Yes. Pero ngayon, na-discuss na natin yung ano yung nilalaman ng batas na yon, kung ano yung batas na nagdi-discuss o yung batas na tungkol sa adoption na ginawa na nga ito ngayon na di ba na administrative na siya yung pagpa-file na tayo ng adoption. So ngayon sa mga requirements tayo. Ano po ba yung requirements, di ba? Sa pagpa-file. Una, syempre dapat meron sa tinatawag na certificate of attendance to pre-adoption forum. Ibig sabihin doon, atin sila ng seminar. Actually, itong ganito mga pre-adoption para mga seminar, ito naatinan ko rin ito, kasama rin ako naka-attend. Kasi yung mga lawyers na nag-handle ng ganito, mas maganda talaga na umattend sila. Bukod doon sa mga prospective na adoptive parents, umattend talaga requirement. Pangalawa, kailangan meron siyang notarized undertaking and application form. Ayan. Pangatlo, syempre yung original PSA birth certificate of applicants. Tapos pang-apat, original PSA marriage certificate or certificate of no marriage in SECPA form. Ito yung kanari, ang mag-a-adapt mag-asawa, syempre dapat pakita nila na talagang kasal sila. Tapos syempre kailangan yung applicant, yung batang i-a-adapt, dapat meron din siyang birth certificate na yun nga na ginawa. Pero under SECPA pa, yun na SECPA form. Sa PSA ito nakukuha sa PSA. Tapos, kunyari, kailangan din ng another written consent from the appropriate persons. Kunyari, may magulang yung i-adapt, dapat syempre, yung boy biological parents niya kung i-adapt nung i-adapt, dapat magbigay ng consent, pati mga kapatid. At syempre, bukod doon, pag 10 years old na yung i-adapt and above, dapat meron ding written consent. Kailangan. Yan ha. Yan. Next, syempre, yung medical evaluation with test results. The certification should be taken at least 6 months from the time of preparation. Ibig sabihin, kailangan syempre, kaya may medical evaluation kasi tinetest nga talaga kung fit ba na mag-adapt yung mga yung healthy ba yung mag-adapt, yung mga parents, pati yung mga i-adapt din. So kailangan din natin ng medical certification by a duly licensed physician. Yan. Kailangan yung certification taken din siya at least 6 months, di ba? Prior, 6 months from the time of preparation, yun. Yung parang bago ka mag-submit ng mga requirements dun sa tinatawag natin Regional Alternative Child Care Office, yung RACO. Kasi ito, actual case po to mga kasamahan po, mga kapatid na nanonood. Mga viewers ito pong aking pong dinidiscuss, actual case pong hinahandle ko po sa ngayon. Kaya mainit-init po ito yung mga bago talagang mga requirements na binibigay po talaga nila. Kasi nung pabalik-balik kami sa Pampanga, kasi itong ginawa ko Region 3, so sa Pampanga. Pero Bulacan yung i-adapt at yung adoptive parents na sa Bulacan nakatira. So, under siya ng Region 3. Kaya pupunta sa Pampanga. Sarap. Next, syempre kailangan psychological evaluation report. So, syempre, ni-evaluate ko talagang sa tama bang pag-iisip, may kakayahan ba talaga na mag-alaga, mag-rear, parang magiging maayos pa yung katayuan ng bata pag sila nag-alaga. Ibig sabihin, tama, kayang panindigan o pangatawanan po ang pagiging magulang. Kaya lagi po, dahil ang objective mo kung bakit kailangan ng psychological evaluation report, ulitin po natin, kahit naman po yung medical evaluation, kasi nga para sa best interest of the child. Next, syempre, kailangan din po ng National Bureau of Investigation, yung mga report court clearances issued within 1 year before the filing of application. Syempre, alamin din po ng ating buong
hamalan kung talagang wala namang kaso ito mag-adapt. Baka mamaya, di ba? Mamamatay pa pala to o kung ano mga cases na meron na. Siyempre, dapat malaman yan. Next is the latest ITR, Certificate of Employment, Bank Certificate, Statement, or any document showing financial capacity. Siyempre, kung ikaw mag-a-adapt, kung ikaw gusto maging prospective, adaptive parent, siyempre, dapat patunayan mo naman na talaga namang may kakayahan kang bumuhay ng bata, di ba? Nung i-adapt ka, adaptive. Alam nga, adapt mo, hindi mo naman kaya pakainin, di ba? Kaya kailangan tayo mo bigyan ng tamang magkain, mapapakain mo, mapag-aaral mo, mapapalaki mo ng maayos. Ulit, dahil nga, ito is the best interest of the child there. Next, it levers and testing to the character and general reputation of the prospective adaptive parents at from at least 3 non-related character references. So, may ganun pa ngayon. Yung kailangan natin ng character reference pa. May mga next, syempre, photos. 5 are size photo of the applicant, his or her immediate family and their home taken within last 6 months from the submission of the application. Ibig sabihin, kailangan mag-submit ng mga pictures nila. Yung 6 months na magkakasama. So, usually, tulad ngayon, yung aking na-handle na case of going to aking pending na adoption case, talagang nag-submit yung client ko ng mga pictures na kasama sila yung within the 6 months period. Talagang pinakita nila yun. Talagang magkasama. Pati yung bahay, talagang kailangan makita ano ba klaseng bahay natitira. Baka mamaya, hindi naman before living, di ba? Hindi siya habitable. Yung location. Hindi talaga. Saka syempre, additional school requirement pa, certificate sa mga foreign nationals, yung certificate of residency in the Philippines for at least 5 years, issued by the Bureau of Immigration, police clearance from police authorities. Tapos, all documents na take note sa mga documents na magagaling sa ibang bansa, kailangan all must be apostille. Yan po yung requirement natin. Ayan, yun yung usually na mga kailangan na pag nagpa-file ka. Pero syempre, hindi mawawala ang take note, ang pinakamahalaga pa yung tinatawag nating child study report. Ayan, kailangan din yan kasi nalalaman, inaalam. Tsaka pati yung report ng parents, inaalam ng prospective parents. Kaya, ang nagkakandak niyan usually, tulad sa amin dito, yung CSWD ng city or municipality kung saan nakitira yung prospective adoptive parents saka yung usually yan yung muna. Yan, sobrang dami na yan pero yan yung mga mahalaga. Pag na-comply nyo na yan, after na makomply, kunyari na-pass, nakompleto mo yan, lahat, nakompleto niya, ipapasa niya yan sa RACO. Ang magpapasa po niya ang representative po ng CSWD ng municipality or city kung saan nakatira. Ibig sabihin sa LGU, LGU, Local Government Unit. Pagkapasa po, ipiprepare na po for matching. Titingnan ngayon ng RACO o nung mismong regional alternative child care office kung talagang may match sila, compatible yung bata. Parang nilalam nila kung talagang kung okay magiging maganda yung pagsasama ng adoptive parents sa ng bata. After kunyari makita talagang may proper matching, okay talaga match sila, yung adoptive parents saka yung i-adapt, magkakaroon naman tayo ng ipa-file na ng lawyer. Una, magbibigay muna ng certificate si CSWD na okay na talagang sa agency. Tapos saka isasabay na ngayon yung petition for adoption na magagaling kay lolo. Lahat doon sa petition for adoption, naka-attach din lahat ng mga documents na ipinasa. Kailangan yun yung magiging annexes niya. Mga suporta para sa petition na kung karapat-dapat bang i-grant yung adoption. Tapos hintay ka lang ng decision, gano'n. Parang ang daling ikwento, pero mahaba. Ito mahaba po. Yan po yung usually na kinakailangan. Mga basic lang po ito, overview lang po ito ng mga requirements. Pero depende pa rin po kasi talaga sa RACO kung ano pang hihingiin. Iba-iba kasing circumstances ng mga nag-a-adapt, na gusto mag-adapt at yung batang i-a-adapt. Siyempre dapat mag-comply tayo kung ano yung mga requirements na parang swak dun sa situation nila. At makaka-determine nun, ito kasi itong mga basic requirements lang ito, yung mga list of requirements. Pwede magdagdag pa si RACO kung anong gusto nila. Pati sila. Yun.
Yun lang, yun yung pinaka dapat i-discuss natin sa list of requirements. Yung mga requirements, documentary requirements sa pag-a-apply ng sa administrative adoption. Ayan, napakahalaga po niyan lahat. Sa matching, Oo. ever na okay naman sila, kaya lang yung ako na hindi sila match. Paano yun? Paano okay? Hindi tutuloy kasi kasi maglalabas ng report si hindi talaga sila kumpate o hindi match talaga, hindi matutuloy. Kaya baka gawin ni, pwede ang gawin ni, Kahit na okay sila nung bata. Hindi para psychological diba? Kasi magdi-determine yan siyempre yung rako nga sila kasi malalaman kung taga-match yung bata. Ngayon kung sakali mang mayroong something na baka mag-require lang si Rako ng additional document para ma-cure lang siguro yung something na nakita nilang parang may kulang. Parang hindi sila match. Siguro pag nagbigay nila yung document, baka okay na rin naman. More documentation yan. Oo, dino-document yan. Ito nga yung sinintay din namin sa amin. Sana talagang mag-match talaga yung adopted parents doon sa kanilang i-adapt. Yan din yung pinag-pray namin para maging okay. Tama. Ayan. At itong itanong galing kay Eva Chanvis Pelas. Yung anak sa pagkakadalaga, pwede ba ampunin ng bagong asawa ng nanay na nasa ibang bansa, gaya sa Amerika, para makuha na rin ang bata sa abroad at magsama-sama na sila as one happy family? Wow. Paano kung tumutol ang biological father? Siyempre, kailangan pa, bago mo na may adopt, siyempre yan. Kung hindi ko sa requirement, dapat may consent ka ng biological father. Kung hindi mabibigyan, hindi magpupus. Yung question mo, galing, no? Hi, Ma'am Eva. Yan po, Hello po. Salamat po sa tanong, Ma'am Eva. Kailangan po talaga, Ma'am, na may consent yung biological father. Pwedeng wala. Kasi requirement yun. Kasi bali po kaya hinihiyan po yun kasi i-renounce niya na yung yung kanyang yung paternity rights, yung rights niya bilang tatay. So, mawawala yung rights niya doon. Kanyang kaya kailangan po talaga. So, importante lahat. Matagalin na rin sa kanya, yun i-renounce na rin yun. Kailangan may consent. So, kung hindi ayaw ibigay ng biological father yung consent, hindi magpupus. May tanong ba tayo? So, yun, napakahirap talaga pagka sa adoption din. Dahil napakadami requirements at kailangan talaga ma-comply lahat yung Mahigpit sila, mahigpit ang Rako o yung DSW. Ano kasi ng DSW, mahigpit talaga sila. Talagang sinisigurado talaga nila na mapupunta yung bata sa mabuting magiging adoptive parents niya. Mga adopters na tawag. Kaya talaga yung trafficking, no? Iba naman tayo, iba pa yung yung topic na yun. Kaya ako naiintindihan ko kahit na pabalik-balik kami sa Rako, sa Region 3, sa Rako. Naiintindihan ko kasi nga kailangan i-complete talaga lahat para maging legit o talagang lahat ng papers na yung papers na talagang lawful lahat ng mga documents. At saka kasi para hindi ma-question. Yung batas din natin talaga nasa welfare ng mga bata kailangan lahat paayos. Yes. Kasi yung tanong na ni Ma'am Eva nga yan, meron din ako ni counter friend ko rin na gusto niya kasi talagang ipa-adapt na, meron na siyang, paano ba to? Meron na siyang partner din na kinasama siya. Kaya lang gusto niya i-adapt ng asa. Kasi kung siya yung nanay, hindi niya kailangan adaptin kasi anak niya na yun. Mag-adapt na lang yung kasi foreigner yung pangasawa. So, kailangan. Pero ayaw ibigay ng biological father yung consent. Kaya hindi talaga. Ayun ang mahirap.
Yeah, yun. Yung mga, ano pa po mga tanong? Baka may mga tanong pa po kayo sa Kasi kung wala yung mga tanong, pwede natin balik sagutin yung mga, yung mga nag-PM sa atin, no? Oo. Pero, yung mga tanong na yun, medyo hindi lang siya angkop dun sa topic natin. Pero siyempre, kailangan natin sagutin. Yes. yung mga tanong. So again, no, sorry po sa mga echo na naririnig nyo, no? Pasensya na po. Oo, pasensya na. Di bali next week wala na to. So ano, mababasa ko yung question. Ako na muna. So yung sa akin, BPS sa akin, kung napag sa akin, medyo mahaba kasi siya, so ito-short ko na lang. Oo. Yung sa akin naman, bali, natanggap ko na question is, meron siyang girlfriend dito sa Pilipinas. So, nagkaroon siya ng dalawang anak doon. Ang problema niya, gusto niya white mga bata. Pangalawa, sinisiraan siya sa social media nung babae. So, maraming mga sinasabi sa kanya ng mga hindi magaganda. Third, yung business niya. So, may business sila dito sa Pilipinas. Hanggang ngayon, nag-ooperate pa siya, pero ang nag-handle na nun, yung babae. So, ngayon, gusto niyang ipasara, or pwede ba niya kasuhan mo yun kasi una, under sa linig yung business eh. Tapos, baka hindi pa nagbabayad ng tax. So, yun yung mga concerns niya. So, hindi sila kasal ng girl. Sila kasal. Actually, nangyari noon, nung pagpunta niya ng Australia, so okay pa sila. Tapos nagkasabalitaan ng yung girl, nagkaroon ng tembular dito sa Pilipinas. Oo. At pulis pa yata yung kinembular. Tapos, so, umabot siya sa depression, kawawa din siya. So, umabot siya sa depression, nagpa-therapy siya doon sa Australia. Siguro parang mga 1.5 year bago talaga siya naka-recover doon sa issue. Kaya, pag nag-blackout siya, ngayon yung social media, parang may mga nakakarating lang sa kanya. Na gano'n. So, yun. Sige, unang tanong mo kung pwede niyang kunin yung mga bata. Gusto niya kasing dalhin, di ba? Sa tatay siya, di ba? Tatay siya. Pero, pero hindi sila kasal. So, illegitimate yung mga bata. Di ba? Unang tanong ko, ilan taon ba yung mga bata? Ayun ang hindi ko rin natanong. Sana nandiyan siya ngayon. Pero usually, ako hindi ko siya usually yun. Napapansin ko kanina pa. Hindi niya pwedeng kunin. Kasi tandaan ninyo, nanay pa rin talaga ang may karapatan sa mga Kasi kahit na legitimate, kumbaga, inano niya pa apelido doon sa mga bata. In-acknowledge ba? Binigay niya sa mga apelido doon sa mga bata. Kahit binigay niya liquid, hindi pa rin hindi pa. Naku, ganun. Talaga, iba kasi talaga pagkasal. So, kahit na may nakasama yung babae. Hindi naman kasi yun ang usapan dun di ba? Usapan dun kasi hindi yung i-prove niya. Siguro kung talagang mapuprove niya na minamaltrate yung mga bata. May mga pwede niya kunin, di ba? Kaya lang kasi sa ngayon talaga, kung sa simpleng kwentong na ganyan, hindi talaga. Wala sa karapatan na kunin mo. Kasi hindi nga sila kasal. Pangalawa naman, yung regarding naman sa paninira. Ano nga tukol sa paninira na kung pwede? Sa social media, may mga pinupost sa kanya. Ganun. Sinisiraan siya. Tapos anong tungkol sa mga supports. Magbibigay ba talaga siya ng support? Ayun pa pala isa pa niyang question. Kasi parang feeling niya, masyado din siyang hinihingan ng sobra ng babae. Ganito na naman yan, di ba? Ang sabi naman talaga,
hindi mo pwede namang ibigay yung hindi mo namang wala ka naman. So, kung ano yung kakayahan niya, yung pwede niyang ibigay. Tsaka kung naman, di ba yan naman bilang, dahil pareho naman sila magulang at pareho naman siguro nagtatrabaho, kung pareho nagtatrabaho, syempre dapat, joint pa rin yung pagbibigay nila ng support. Correct. Sa mga anak nila. Kahit mapa-illegitimate pa yung mga yan. Oh. Sa pa rin, di ba? Ngayon kung pakiramdam niya parang sobra-sobra, paano naging sobra? Di ba? Kailangan nila mag-usap, di ba? Parang, diba? Pero basta laging dapat, siyempre sabi ko nga, laging lang patas. Kasi pareho naman sila magulang ng mga batang yun. So ganda joint talaga. Joint yung kanilang bibigay ng support, di ba? Tsaka may iniwan naman business, di ba? Ay, ang business naman kung pwede daw ipasara dahil nga daw kasi nakapangalan sa kanya. Nakapangalan sa kanya. Oo, pwede niya ipasara yun. Sa kanya naman yun. Saka hindi naman kung sa kanya nakapangalan, siya owner. Siyempre, pwede niya ipasara yun. Paano kung sige, ayaw nga kasi sila nag-ooperate ngayon. Sila yung nag-manage. Kahit naman sila nag-ooperate, sila nag-manage, kahit na pa rin ba nakapangalan? Palitan nila pangalan. Palitan nila yung pangalan. Pa-close nila, pero bago nila palitan pangalan, pa-close muna nila. Tapos, gano'n na lang. Pero, kung talatanong niya, pwede ko bang ipasara? Pwede. Kasi sa'yo yan. Pwede din nakasuhan ba, attorney? Ano ikakaso niya? Ano bang balak niya ikaso? Parang halimbawa kasi nag-ooperate. Under sa pangalan, wala naman siyang consent. Wala na consent sa kanya. Kung sa tingin, ito lang kasi hindi naman natin, specific yan, ano ba ginagawa? Diba? Bakit nakakasuhan? Ano ba yung mga nilalabag? May illegal ba? Oo, ano ba nilalabag sa batas o nilalabag sa kagustuhan niya? Kasi kung kunyari, ang business niya para lang sa pagtitinda ng ganitong bagay, kunyari, mga pagkain lang, tapos sinasamahan na ng mga illegal na bagay tulad ng droga, syempre pwede kasi. Kaya nga depende ba yung mga... Baka ang ano niya, ang concern niya is wala naman din na pupunta sa kanya. Baga sila lang ang nagbibigay-iso. Ibig sabihin parang nangyayari diyan. Sa akin lang sa pinagrereklamo parang feeling niya kasi sa kanya yung puhunan, sa kanya ba ang puhunan muna? Sa kanya ba unang tanong 'yon, sa kanya ba ang puhunan 'yon? Siyempre bilang may sa kanya dapat mapupunta ang kita. Ngayon pasakuran niya dapat yung mga tauhan na 'yon. Ngayon kung hindi binibigay sa kanya yung tamang kita, siyempre kasuhan niya ng qualified theft. Kasi mga tauhan. So yun, pwede yun. Qualified theft. Kasi mga labas yan, mga workers niya yung mga yun. Mga trabador niya. Diba? Hindi nagre-remain. Kasi parang ninanakaw siya. Ibigay niyo sa akin yung kita ko, pati hindi niyo ibigay yung kita ko. Correct. Tawag lang sa pinsan ko na nanonood si Russell Longos at saka yung aking kumari na si Nerissa Bernardo. Tama ba? Kumari ko yun. Kumari mo, hindi ko alam sa dilo. Yan. Sa mga nanonood po, papalo po ng page natin, Sunday Pan FB, then sa YouTube, Sunday Pan -N2, number 2, then V as in Victor. TikTok natin siya. Wala, TikTok search nyo lang, Sunday Punch. Yan. I-follow ko pati YouTube yung YouTube ng Saturday. Paki-follow ko pati YouTube. Ito pong dito po ba yan? Para po lalo. So yung YouTube namin, saka yung TikTok namin, mga bago lang yan. So kaya pag tinignan nyo, wala pang masyadong, kasi open lang namin. Then yung sponsors natin, si Joaquin, Creative Communication, then Stella Exchange, Variety Trading. Sa mga gusto mag-vlog, welcome po. Mag-sponsor saan. Pasalamat tayo sa Sunday Punch. Pasalamat tayo. Yes, Sunday Punch. Sa support sa batas natin na kay attorney. Correct. Tsaka sa Sunday Punch, dagupan din. Yes, hello. Mga nanonood dyan. Tsaka sa gwapang-gwapo namin, boss. Kay Boss Alan Joaquin. Hello. Hello po, boss. At yun, meron po isang question. Yung PM din sa page natin sa Sunday Punch. Ikaw na kayo magbabasa. Wala kasi sa akin yung
Ano ba yun? Ito ata yung malpractice. Parang malpractice siya, no? Wait lang, hanapin ko lang. Ito. Medyo mahaba siya. Attorney. Ano pong legal action ang pwedeng gawin kasi yung mother ko na-operahan sa hip. After ng operation, dinala po siya sa recovery room. Tapos na-fall siya after ng surgery sa recovery room. Tapos pag inform po sa amin ng doktor, ilang oras na po ang lumipas na x-ray na nila, full body ng nanay namin. Bago kami na-inform ang masama pa doon, nagka-fracture po ng mas malala ang mother ko sa other niya with head contusion pa po. Ang dahilan lang po, tumayo daw po ang pasyente while nakalikod sa nurse. 8 years old na po ang mother ko at kaka-opera lang. Tapos ganun lang dahilan para mahulog at mabalian ng mas malala pa sa inopera at may putok pa sa ulo. Hospital shouldered the bill of the surgery ng fracture due to fall. Pero after nun, wala na. Ang haba po ng recovery ng nanay ko kasi naging dalawa po ang fracture left and right na. Sana bakit po pilit kami pinapirma ng claim and release. Sa ngayon, nag-therapy ang mother namin, nag-hire pa kami ng caregiver para matutukan siya kahit may trabaho din po kami para mabayaran gastos ng nanay namin. Yun ang tanong. Ang lakas daw ng echo, sabi. Oo nga eh. Sorry. Pasensya na po sabi. Ayan, sagutin natin yung tanong ni Ma'am. Ang nag-message siya si Ma'am Vinya Baltasar. Ayan. Ano po ito yung kaso? Kasi ganito, Ma'am, yan eh. Sa pagpa-file ng kaso, Ma'am, kailangan po malaman natin ano po ba talaga ang totoong nangyari. Yan. Siyempre, dapat alamin niyo po talaga yan. Pero sa pagbasa po nito ng kwento niyo, base lang uli po sa kwento niyo po ito, Mama, yun po. Masasabi natin parang may medical malpractice dito sa kwento po ninyo, dito po sa kwento ninyo. So, pwede kayo magkaso dito ng serious physical injury, sa korte, medical malpractice po, pwede rin po yan. Mas maganda nga yung medical malpractice Tapos, pero kailangan po, sa pagpa-file po niya, siguraduhin po natin kompleto ebidensya natin. Sino po ang magpapatunay na talagang nahulog si mother? Sino po dapat meron magte-testify na talagang nahulog si mother. At ano bang nangyari? Paano nahulog? Sinong nakakita, di ba? Kasi madali po magkwento, pero kung hindi naman kaya magpatunay, walang magpapatunay, magdi-dismiss lang po ang kaso. Pangalawa, kailangan din po mapatunayan yung gano'ng kalala yung naging fracture nga ni mother. Sinabi niyo nga dito, naging dalawa na kasi yung sino dapat humingi kayo ng tulong ng mga expert yan sa ganyan na parang patunay na talagang lalong lumala yung kondisyon ng anatay ninyo. Tama. Tapos, kasi itong mga kwento yung ang dahilan po, tumayo daw po, di ba po? Sinasabi, ang dahilan po, tumayo daw. Yung daw, di ba? Yung daw, yung mismo. Kasi hearsay. Parang hindi kayo sigurado. Kasi kailangan pag nag-file po tayo ng talagang mapapatunayan, mapapanindigan natin, yan talaga ang nangyari. So, paano mangyayari? Ebidensya, may magte-testify kung sino yung mga nakakita doon. Maghanap po kayo ng magte-testify. Tapos, kung talagang mapapatunayan talaga na may ganun, dapat hindi lang po yung bill sa surgery lang dapat ang babayaran sa inyo. Dapat hanggang hindi gumagalaw ng nanay ninyo, hanggang dapat sila pa rin mag-shoulder niyan. Yung base ko sa kwento ninyo, binabase ko lang po. Tapos sinabi ko, bakit po pilit kami pinapapirma ng quick claim and release? Ibig sabihin kasi, pag pumirma kayo ng quick claim and release, wala na silang pananagutan. Naalis na nila yung pananagutan nila. Ibig sabihin, labas na kami. Di ba? Pero kung ako sa inyo, kung talagang naniniwala kayo na may pagkakasala talaga itong hospital na to, sinuhan yung hospital o yung mga nag-perform ng kung anumang surgery or may negligence, kung sino may negligence sa mga hospital staff.
wag mo pumirma. Siyempre, kung ako sa inyo, alamin nyo pa ano ba talaga. Kasi para mabigyan man lang ng hustisya yung nanay. Hustisya. Ang hirap. Yes. Isa lang yung pero biglang yung dalawa na. Di lalo nahirapan yung nanay nyo. Tapos, ang edad pa 80 years old, di ba? So, ngayon, nagte-therapy pa kayo. Dapat sila pa rin ang shoulder. Yung caregiver, yung mga ganyan. Pero maulitin ko sa inyo, binabase ko lang po yung kwento nyo sa kwento. Yung sagot ko, yung aking sa kwento nyo. Advice, sa kwento nyo po, ito lang po kasi. Pero hindi ko po alam talaga kung ano ba yung other side naman syempre. Pero kung ibabase ko lang po dito, yun po ang masasabi ko po. Pero overview pa rin po yun na parang yun lang po yung pwedeng sa ngayon kasi hindi ko naman kailangan ko po, bilang abogado, kailangan ko po makita yung mga dokumento. Saan ba nangyari? Ano ba talaga nangyari? Kailangan maging mabusisi po pag nagpa-file po ng mga kaso para kung sakali ma-file to sa piskalya, hindi tayo mapapahiya. Kaya natin panindigan kung ano man nilagay natin sa complaint affidavit. O kung file natin to sa PRC, sa mga administrative cases, dapat talaga kompleto ebidensya natin. Kaya kung totoo ba talaga ito ang nangyari after mahulog, paano nahulog, sino magsasabi, marami po dapat patunayan. At pag nabigay na natin, na-convince sila. Kasi dapat kukumbinsin po natin sila, yung magbibigay po ng mga decisions. At pag na-convince natin, syempre, papari sila sa atin. Pero ulitin ko po, ulit-ulit ko po lagi po sinasabi, hindi po ang abogado, kahit kaano po kagaling ang abogado, kung wala naman po ebidensya, wala pong patutungan. Tama. Correct. So, yun. Iba tanong. Ebidensya. Meron pa isa na tanong, di ba? Yung sa pagtanong sa atin yung bago mag-break tayo sa ating holiday break. Yung tungkol naman sa maid. Oo. Yung pinalayas daw siya. Parang nagbakasyon lang siya pagbalik niya. Pinalayas na siya. Tapos, humihingi siya ng back pay. Ang sabi ng amo niya, binigyan na kita ng 6,000 pang birthday mo. Parang sobra. So, may parang may habol pa ba siya sa back niya? Tapos, tagal na niya sa trabaho. Oo. Tanong ko muna, kasi nagbakasyon, pinayagan ba siya? Alam mo, kasi, ayan nga ikumpleto yung tanong. Kasi kung gano'n lang, bakit ka umuwi? Bakit di ka tinanggap? Baka naman may ginawa kang hindi maganda. Diba? Pero sige, gawin na lang natin sabihin na lang natin talaga na talagang siya yung naging biktima nito. Sabihin na lang natin, gano'n na lang po muna para kung talagang in good faith siya, wala talaga siya ginawang pagkakamali. Yun yung base na. Siyempre, unang-una, makakakuha dapat siya. Pwede nga siya mag-file ng illegal dismissal kung lalo na kung ang tagal-tagal niya naman pala nagtatrabaho dyan. Dapat may separation yan, di ba? Hindi lang 6,000 yan. Kung number of years times, di ba, half yung dapat yung salary, 6,000. Kung magkano ba yung half ng salary times yung number of years na nag-serve siya. Dapat ganun yun. Ganun yun dapat. Dapat kung talaga na makakuha rin siya ng 13-month pay. Alam niyo yun? Kung ano yung mga dapat. Yung mga government mandated. Dapat yun, di ba? Kung ito yung perception ko na talagang in good faith siya, wala siyang ginawang pagkakamali. At talaga na illegal business. Na tinagdagan siya, wala naman siyang ginagawang pagkakamali. Pero kung naman iba ang ikwento, iba na naman ang mabibigay ko namang legal advice regarding ganun kaikli, ganun lang sinabi. Yun lang pwede ko sabihin na talagang ang aking perception, wala talaga siyang ginawang pagkakamali, in good faith siya. Tapos pagbalik na lang niya, hindi na siya tinanggap, pinalis na siya. Siyempre, parang may mali naman doon. Dapat kasi may reasonable ground, just in unauthorized cause. Kung bakit kaya hindi sa batas na po sa labor code po. Yung pinaka-ano. May tanong dito, nabasa ko na si Tyler Cooper. So, si Tyler Cooper, di ba lagi manunod? Pero nasagot ko na to dati, talagang hindi siya nakikinig, no? Yung Tyler Asyendero kasi yan. Sabi niya. Super Tyler Cooper talaga. Oo, hindi nakikinig. Ano po ang mga karapatan ng isang ampon na bata sa ilalim ng batas ng Pilipinas? Bilang pag ikaw na ampon, legally na-adapt ka
magiging ang anak mo ay katumbas ng isang isang legitimate na anak. Magiging legitimate na rin siya. So, anong karapatan mismo ng anak nung pinanganak? Yun yung magiging karapatan niya. So, lahat na under sa batas. Yun yung magiging karapatan. Legal na anak na talaga siya. Bilang legal na anak, so, syempre, ikaw tagapagmana, lahat ng mga ari-ari ng magulang mo, kung ikaw lang taga, nasa sayo, lahat nasa sayo. Oo. Ay, mag-shoutout lang ako Ma'am Ana Largo Shacon. Yan. Hello po. Salamat po sa panonood. Hello po. Salamat po, ma'am. Hello po. Nanonood din yung pinsan ko si Elisindita. Alonte. Salamat sa panonood. Salamat sa panonood. Salamat. At sa pagtsatsaga sa ego namin. Oo. Oo. Kasi kami si Ines. Nag-inisip sa ego. Ang dami namin. Parang magsuko kami dito. May follow-up. May question si Darla. Ano sabi? Pwede po ba at kailan maaaring bawiin ng biological parent lang nila magsang-ayon sa pag-ampon? Pwede. Siyempre, tandaan ninyo, i-discuss na rin natin yan, Darla. Wala nang bawian. Hindi. Ang pwede lang mag-revoke kasi talaga pag gano'n. Siyempre, yung mismo nag-adapt. Siyempre, mismo nag-adapt. Kunyari, gusto niya yung biology kasi hindi mo na pwede bawiin kasi kung may nagbigay ka na ng consent Kaya. Ang pwede lang talaga na talaga pwede magano na adapt yung adoption niya. Pwede niya i-revoke sa sarili niya. Yung mismong in-adapt, kung talagang alam niya yung ginubugbog siya, ina-abuse. Yeah. Pero may pagkakataon din naman na pwede naman din si adopter, di ba, mag-file din ng kung talagang pinagtatangka naman yung buhay. Oo. Pero di-discuss na natin yan nung nakaraan. Darla, wala nang bawi-bawi, laban-bawi. Kaya nga Tuloy na yun. Kasi kaya ka nga nagbigay ng consent na unawaan mo ang lahat. Dapat bago mo ibigay consent mo, di ba? Parang kasal yun. Bago mo ibigay yung oo mo, doon sa kasal, inaral mo lahat, di ba? Tapos ayaw mo na. Pwede ba yun? Hindi naman basta-basta. Hindi kasi diba sa mga telenovela, di ba ganyan? Pagka angat na yun sa buhay yung ampon nila, papakilala yung mga magulang. Hindi na pwede. Hindi yung mga ganyan. Hindi talaga kasi binigay niya ng consent niya. Kumbaga, stop na siya. Parang umuo ka na tapos bigla na lang may ganun. Oo. Babawi. May follow-up question sa ospital. Sige po. Ito. Anyway po, sa pagkakaintindi po, parang proof na po yung negligence, di ba? Parang proof na ma-fracture siya after surgery. Kasi doon recovery, hindi allowed ang family member pumasok. Wait lang until mabalik na sa regular room. Nag-demand kami ni incident report ng incident report. They give us a letter from their attorney na hindi yung part ng prison record. Attorney, pinost ko yung question para malinaw sa mga tao suyo na lang pabasa. Oo. So, sabi ito. Anyway po, parang po sa mga ito ako magbabasa. Anyway po, sa pagkakaintindi ko po, parang proof na po yung negligence, di ba, na na-fracture siya after the surgery kasi during recovery, hindi allowed ang family member pumasok. Wait lang until makabalik na sa regular room. Nag-demand kami ng incident report, they give us a letter from their attorney na hindi yung part ng patient record. Siyempre, sa totoo lang, siyempre, hindi naman sila, ito mama, siyempre, hindi may bibigay talaga yun. Diba? Kasi alam nilang kung talaga may pagkakamali sila, hindi nila ipapakita. Yung piprotektahan nila yung hospital. Diba? Kung naman, kaya sinasabi ko na niyo, oo, tama nga. Tama naman sinasabi, may proof na, may fracture na. Pero ang sinasabi ko po, paano nangyari? Kailangan po kasi may datag sa korte, paano? Yun nga lang, totoo na sinabi mo, wala namang, paano namin malalaman, attorney, wala naman nga sa kami dun sa loob, hindi namin nakita, di ba?
Diba? Yun nga, sana may mag-testify man lang. Pero tama din naman na parang siya may naman talagang pinanggalingan na. Tsaka bukod doon, sinabi ko rin naman kanina, 'di ba? Parang sinagot na rin ng ospital yung mga gastusin, 'di ba? Tama din naman 'yon, 'di ba? Bakit nila sasagutin kung hindi sila nakakita ng meron silang liability? At saka bakit pinipilit sila pinapapirma ng quit claim and release, 'di ba? Kung baga sa akin, kaya sinabi ko lang 'yon kasi kung meron pa kayong mga additional evidence na magpapatunay, baka mamaya meron namang CCTV. CCTV. Pwede. Pero hindi lalabas ng hospital yun. Oo. Kumbaga sa akin lang, parang kung baka meron diyang isa sa mga tauhan nila na pwede makausap niya. Kaya lang nga, ulitin natin, hindi nga kasi gano'n. Hindi. Magbibigay sila. Pero sa akin lang, para, kaya nang binigay ko lang yun para makakadagdag, magpapatunay, para additional proof or evidence para mapatibay lalo yung kaso ipafile mo sa kanila. Pero tama naman, meron naman. Sorry. May nugtong ako doon sa question niya. Tapos may kasunod pa yan. Pabasa na lang ulit. Sige. Doctor and all the hospital staff, alam po yung nangyari. Hindi lang po talaga nila tinatanggap. Ayun na nga. Talagang hindi nila tatanggapin niya, di ba? Kasi nga syempre, puproteksyonan nila yung mga karir nila at pati yung hospital nila, di ba? Pero yung kumbaga may presumption talaga na talagang may nangyaring mali, di ba? May negligence, may medical malpractice na nangyari. Kasi dapat lalabas yung nanay mo na maayos. Di ba? Kaya nga bakit na doble pa? Di ba? Pero ano sinasabi lang yan, para binibigyan lang kita ng baka meron ka pang pwedeng idagdag para lalong tumibay lang. Di ba? Para tumibay. Tumibay lang ng tumibay di ba? Para tumibay yung kasi. Para wala na silang lusot, sagutin nyo yan, di ba? Kaya kung binibigyan lang kita ng, kaya ganun yung sagot ko kayo na, binibigyan lang kita ng, pwede ko pagdagdagan, pwede nilang gamitin nyo, pero ito dapat pangunta. Pero tama naman sinabi niyo, ma'am, kahit naman ako kung nanay ko yan, talaga, hindi, talagang liable yan, di ba? Liable yan. Kaya kung nanay ko, isa lang ang bali, naging dalawa, ano yun, di ba? Pero ma'am, binibigay ko lang yung para, madagdagan nyo na pa po yun. Ano pa po pwede nyo pag idagdag na ebidensya? Yung huli niya, attorney, ano po ba, attorney, yung first step namin magsampa ng kaso? Unang-una, ito, ulitin natin. Ano po ba, attorney, yung first step if gusto namin magkaso? I-collate nyo lahat. Pagsama-samahin nyo lahat po ng mga ebidensya, mga testimony ninyo, kung sino pwede magbigay ng maging witness ninyo. At kasi magpapatunay na pinasok niyo yung nanay ko, ganito, ayos naman ang nanay ko, ganyan, ito lang sugat niya, pero paglabas na. Yung medical record, kunin yun. Kailangan makuha niyo yun. Ano pa ba? Mismo, yung nanay ninyo, pwede siyang mag-testify kung kaya niya pa magsalita, kung kaya niya magsalaysay nung nangyari sa kanya. Malamang po talagang malakas pa si nanay kung kaya pa, pwede sinumama ninyo. Yun lang. Basta ebidensya muna. Kompleto yung ebidensya. After nun, pag nakompleto yung ebidensya, ano bang gusto nyo ikaso? Administrative case po ba? O criminal case? O civil case? Pwede po kayo. Pwede nyo lahatin yan. Correct. Sa lahat po yan. Nasa sa inyo po yan. Kung criminal case, syempre dapat gagawa kayo ng complaint affidavit. Pero sa complaint affidavit na yun, i-attach nyo lahat ng mga annexes ninyo, mga evidentiary documents, pati yung mga testimonial documents, yung para testimony nyo, mga witnesses nyo, mga affidavits, yan, kailangan. Kasi para patunayan na talagang gano'n. Tsaka si nanay mo naman, masasabi naman yan din agad na talagang malamang at malamang may alam si mama niya kung ano gaganang yan. Natawad niya yan Ano naman yung sarili na talagang sa mismo magpapatunay sa korte. Ito lang po talaga, sakit ba't naging dalawa na? Bakit lang din ako makatayo na makapagsabi? Siguro magkakaroon ka ng separate na or another topic about sa mga ganito.
medical malpractice. Shoutout ko lang sa Attorney Joy M. Ramos, sa aming officer of the board, parang board officer, board member yata, namin yata tuloy, sa IDP Bulacan. Ayaw po, Attorney Joy Ramos. Hello po. Hello, Attorney Joy. Aming officer, mabait yan, sobrang bait at magaling na abogado yun. Hello po, ma'am. Hello po. Magandang hapon po. Ayan. Ayun. So meron pa tayong 5 minutes, no? Kung may mga questions pa tayo, kayo itanong sa page namin, no? We will forward it to attorney para maayos. Or siguro i-set namin to ulit kasi medyo magulo nga yung technical natin, no? I-set namin to ulit by next week. Yung mga iba pang mga katanungan pa. Pero remind ko lang ulit lahat na ang next steps na natin, continuation po nung business legalities yung part. Kasama natin sa Attorney Rejan Villavicencio. Kasi po Attorney Rejan. Papakantayin din ba natin si Attorney Rejan? Pakantayin natin. Attorney Rejan, maganda ka na dyan. Ngayon kanta. Yan, salamat din sa mga nanood. Sa sponsors natin, no? Joaquin Creative Communication, and Stella Variety Trading. Thank you. Kaya yun. Maraming salamat po. At sa mahabang pasensya ninyo sa mga echo namin. Sa mga nagtsaga po, yung 19 viewers natin, sa akin. Ang daming maingay. Narinig ko, basta kayo maingay na yan. Ang dami namin, no? Salamat. Sorry naman. Salamat po. Pinagsalita. Kaya, yun. Basta tandaan po natin, balikan natin si Mami nagtatanong yun. Basta sa tingin niyo po talaga na hado talaga si nanay sa ginawa niya. Ayun ako, reklamo niya. Kahit naman ako magreklamo. Pero try nyo po talaga kausapin yung ospital. Dapat maging liable naman sila. Kung talagang sa tingin nila talagang may pagkakamali sila, dapat akuin nila yun, di ba? Kasi buhay ng tao, kaya nga, tsaka tandaan nila, sabihin nyo sa kanila sa ospital, kung saan mga ospital yan, sa mga doktor. Kaya nga dinala nyo doon yung nanay ninyo dahil naniniwala kayo sa quality ng service na ibibigay nila para mapayos ang kalusugan ng nanay nyo. Hindi para lalong lumala. Sabihin Lumala pa. Di bali, sabi nga nila, di bali magbayad ng malaki, di ba? Basta't siguraduhin mo yung service, quality, at saka yung ginhawa sa katawan ng tao na may bibigay yung paggaling niya. Tama. Di ba? Pero kung bibigyan mo pa lalo, dadagdagan, nananakit na nga, nagkaroon na ng sakit, dadagdagan mo pa, ibang usapan na ito. Dumami pa. Usapan na yan. Kaya, yun yung pinaka maganda. Dapat pag ganyan talaga, kahit naman ako, nanay ko yan talaga. Hindi ako papayag. Hindi ako papayag na. Ako din. Nanay ko yan. Attorney, tanong sa dulo ng walang hanggan. Yan, no? Pwede daw ba makuha ang contact info nyo? Sige po. Pero offline na lang mag-chat sa page natin, tapos padala na lang namin yung information mo. Yes po. Kaya yun. Pero po makatanungan. Salamat po ulit sa lahat ng mga nanood. Pasensya na po talagang 4 p.m. sharp kailangan ko po umalis Yes po. Cases ayos at tomorrow po yung mga deadlines po kasi ng mga feelings namin. Gusto yung po i-entertain pa po yung mga ibang tanong kung may magtatanong at pahabay po sa amin usap natin. Dahil sa totoo lang, nag-iingat naman po talaga kung mabigat kayo ng mga kasagutan. Kahit papaano, parang enlightenment sa mga inyong mga naiisip tungkol sa mga kinakaharap ng mga problema, legal. Legal. Kaya yun. So, yun. Hindi na ako makapagsalita. Oo, kasi ang gulo-gulo natin, no? So, siguro, parang ako rin. Ganon. Dahil squat na. Yan, alas 4. Ito na, so pwede na tayo magpaalam, no? Maraming salamat po ulit sa lahat na nanood sa amin sa next episode natin na kay Attorney. Business Legalities Part 2 tayo.
We are Bilubisensyo po tayo next week. Mm. Kaya i-ready niyo na po yung mga tanong ninyo. Muli, salamat po. Ako po si Atty. Salamat. Papasalamat po. Joe Garcia po. At si Ma'am. Sharon po, ang lingkod po, tuwing linggo po, dito po kami sa inyo. Sa batas Abangan nyo kami natin. every Sunday po. Sa batas natin. Kay Torny. Thank you. Thank you so much. See you next week again. Bye-bye po. Wala.